Welcome back to my channel, Ramir Boulder. May mga ulat na lumabas, nagsimulang kumalat, ano, na nag-claim na naglabas na raw ang ICC ng warrant of arrest laban kay Bato de la Rosa kaugnay sa ng investigasyon sa war on drugs, no? Na panahon ni dating Pangulong Duterte kung saan siya ay ang dating PNP chief, ano? Ang gobyerno kabilang ang DOJ, PNP at DILG ay nagsabi na wala pang opisyal na impormasyon tungkol sa warrant o sa kinaroroonan niya ngayon. Ngunit sinusubaybayan nila ang kanyang galaw dahil sa chismis, mga hearsay. Ha? Ang kampo ni De La Rosa ay nag-deny na siya ay inaresto o may nakaambang agarang pag-aresto, oh, nitong buwan na ito. At ang kanyang abogado ay naglinaw na ng ilang litrato o pahayag ng pag-circulate. Ito po ang ulat. Bigyan po natin ito ng reaction. No? Bato de la Rosa, aarestuin na ba? ICC warrant, usap-usapan. Fresh speculation surrounds the status of sitting senator amid renewed international legal chatter. According to a source cited by Ramon Tulfo, Senator Bato de la Rosa was reportedly set to be arrested as early as yesterday. As early as yesterday, kung ngayon po itong balitang ito, kahapon. This follows circulating rumors that an arrest warrant from the International Criminal Court, ICC, has been issued against De La Rosa. The talk of a possible warrant has resurfaced amid ongoing discussion linked to the ICC probe fueling questions over the senator's current situation. Ano ba talaga ang totoo? Ito na masyadong mainit din itong pinag-uusapan. Bakit naman kasi nagtatago ka pa ba to? Bakit hindi mo na lang harapin ang kaso mo? Kasi nga, gumawa kayo ng kabulastugan nung panahon ninyo na ikaw pa ang PNP chief at si Digong pa ang presidente. Ayun, mahirap kalaban ang batas. Ngayon, yung mga sumusuporta sa yung mga kasamahan mo sa Senado na huwag kang magpapaaresto sa na nagsasabing huwag kang magpapaaresto sa mga banyagang mag-aaresto sa iyo. Bay, nasa sayo na yan kung ayaw mong magpaaresto. Pero hindi ka matatahimik yan. Once na lumabas na ang arrest warrant mo, walang expiration po yan. Magtago ka hanggat gusto mo. Hmm? Magtago ka hanggat kaya mong magtago. Pero hindi ka makakatakas sa batas. Sa batas, ha? Na mismong umuusig ngayon kay Rodrigo Roa Duterte. Ha? Sa crimes against humanity. Three counts. Ha? Malabang isa ka rin dun. Baka maging 3 counts din yun. Kasi ikaw, inutusan ka, inimplement mo, inutos mo sa mga tauhan mo. Kaya nagkaroon ng malawakang patayan, war on drugs. Ang dami-daming mga inusunting bata ang nadamay dahil dyan sa war on drugs nyo. Oh. Kalat yan sa balita. Hindi naman gawa-gawa to eh. Ha? Bato de la Rosa. Oh. Ah. Alam mo, payo ko sa'yo, ang payo ko lang bilang isang citizen ng
Pilipinas, ano. Harapin mo kung ano ang consequences ng nagawa mo. Hindi ka naman pwedeng litisin dito sa Pilipinas kasi naka-file yan sa ICC. Naka-file sa ICC, kaya doon kayo lilitisin. Ngayon, kung mapatunayan na ikaw ay nagkasala rin, nakagaya din ni Digong, na hanggang ngayon nakapiit sa dahig, ano? Pero at sinabi mayroon na may mga mensahe na si Rodrigo Duterte ay fit humarap sa trial. Ha? Kinonfirm na 'yan ng mga nag-check sa kanya. Oh, ikaw, fit na fit ka pa sa trial dahil malusog ka pa. Kitang-kita sa pangangatawan mo. Kaya harapin mo ang mga kasong isinampa sa iyo sa ICC. Wag mong takbuhan, ha? Huwag kang magtago. Humarap ka sa batas. Kasi ginawa nyo yan, babae, harapin mo. Harapin mo ang consequences ng mga ginawa nyo. Ano? Hmm. Sa kabila ng kanyang pagiging siga, ano? Matigas nung nasa kapangyarihan pa sila, kung saan siya kilala sa malakas na retorika at agresibong patakaran laban sa droga na nagdulot ng libu-libong patay. Ang mga tsismis na ito ay nagpapakita ng walang sinuman ang nasa itaas ng batas. Wala ni isa kahit na presidente. Ha? Walang sinuman ang nasa itaas ng batas. Ang hustisya, lalo na sa international na antas, ay maaaring humabol kahit sa mga dating makapangyarihan na nagiging paalala na ang abuso ng kapangyarihan ay may kahihinatnan. Ito ay naghihikayat sa atin ng maging maingat sa pagtitiwala ng mga lider. Oh. At suportahan ang patas na proseso, hindi ang bulag na katapatan upang maiwasan ang paulit-ulit na siklo ng karahasan at kawalan ng pananagutan sa lipunan. Kaya bato, magpakita ka na, harapin mo ang kaso mo. Okay, huwag niyo pong kalilimutang paki-like, subscribe, and share ang aking YouTube channel. Sa mga nanonood po sa Facebook, huwag niyo pong kalimutang i-follow ang aking Facebook page, Ramiro Boulder. Salamat po.